magpasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pag-iingat at pagkabay. At sa pagkakataon ito, hiling po namin na inyo pong ipinaunawa at ipaintindi ang mga bagay patungkol po sa inyo. Maraming salamat at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus. Amen. What is the purpose of the church? So, kung pag-uusapan natin ang church ay marami po tayong pwedeng sasabihin, pero ang church na mention, ito po ay referring sa mga group of believers. Okay, mostly ang sinasabi ng iba ay referring to the church building, pero po ang pag-uusapan natin, ang church na mention ay tumutukoy sa mga group of believers. So ano ba ang church? Ito po sa original word, tinatawag na ecclesia. Pag sinasabing ecclesia ay called out assembly or called out ones. So, mayroon na mention sa Bible na tinatawag church in the wilderness. Acts chapter 7. Acts chapter 7 verse 37. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall ye hear. And then sa verse 38, this is he that was in the church in the wilderness, be the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, na-mention po, na-mention po dito yung church in the wilderness. Pag sinasabi natin na ang definition ay pulled out, saan nang galing itong group of people na mention na sinasabing church in the wilderness? Sila po ay galing sa Egypt. Okay? Sila po ay galing sa Egypt. After 400 years, ang mga Israelites ay pinalabas doon sa Egypt after 400 years, at yung group of Israel na galing doon ay tinatawag church in the wilderness. Kasi nga yung salitang called out. Sa time ni Jesus Christ, mayroon din yung mga group of believers na tinatawag little flock. Sila po yung called out. Sa pamamagitan ng gospel, sila ay tinawag. Dito po sa Mateo chapter 10, ang mga apostles ay inutusan ng Panginoon na puntahan ang mga Israelites, mga nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. In chapter 10, verse 5 to 6, this 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lordship of the house of Israel. So, ang mission ng mga apostles ay ang mga Israel. Ano bang nangyari sa Israel? Sila po ay lost sheep. So, itong mga 12 apostles ay ginamit, inutusan ng Panginoon para sila'y tawagin at sa pamamagitan ng repentance. Okay? Sa pamamagitan ng repentance. Kung ano ang ipinapangaral ni John the Baptist, ganun lang din po ang ipapangaral ng mga apostol.
in Matthew chapter 3, 1 and 2, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Paano po mabuo ang tinatawag church, yung tinatawag na kingdom church? Ito po ay mabuo kung ang mga Israelites maniniwala sa Ebanghelyo patungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Mayroon bang naniniwala sa ipinapangaral tungkol sa kaharian? Meron po. Ang tawag sa kanila, little flock. In Luke chapter 12, verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So, dapat silang maniwala sa Ebanghelyo, at ang Ebanghelyo niyan ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Then, sa time ng millennial reign ng ating Panginoon, mayroon din another pulled out. Saan sila galing? Galing po sa Great Tribulation. May sinasabi si Jesus Christ sa Matthew 16. Matthew chapter 16, verse 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, kailan ang church na ito na na-mention ng ating Panginoon na sabi niya, I will build my church, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So yung church na ito ay future. Kailan ito mangyayari? Ito po ay mangyayari sa second coming ng ating Panginoon. Ang tanong, saan galing yung mga tao na called out? Galing po sa Great Tribulation. Dahil mayroon pong pangangaral during the Great Tribulation, ito ay na-mention sa Matthew 24:14. And the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations, and then shall the end come. So ito po ang context sa Matthew 24 ay patungkol po sa Great Tribulation, na kung saan mayroon pong pangangaral doon, at ang gospel na kanilang ipinapangaral ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. So ulitin ko po, mayroong church in the wilderness. First mention, saan galing ang mga believers or mga group of people na na-mention doon? Galing po sa Egypt. After 400 years, pinalabas po sila doon sa kanilang pag-aalipin at tinatawag silang church in the wilderness. Then sa time ni Jesus Christ, mayroong church na tinatawag little flock. Saan galing yung mga believers doon? Sila po ay galing doon sa mga Israel na tinatawag lost sheep of the house of Israel. At may nag-mention ang Panginoon na sabi niya, I will build my church. Ito'y mangyayari sa millennial reign. Saan galing ang mga believers that time? Galing po sa Great Tribulation. So, sa time ni Apostol Pablo, mayroon din tinatawag church. Ang tanong, saan din galing ang mga group of believers na pinangaralan ni Apostol Pablo? Ang mga believers na tinatawag Church, the Body of Christ, ito yung pinangaralan ni Apostol Pablo na ang paraan sa kanyang pagtawag
ay sa pamamagitan ng gospel. Okay? Sa pamamagitan ng ebanghelyo na dapat nilang paniniwalaan. At ang description sa ating mga hintel ay from darkness to light. So, ibig sabihin, tayo ay tinawag sa pamamagitan ng ebanghelyo na tayo ay galing sa darkness and then transferred into light. Dito sa Acts, meron na mention sa Acts chapter 26, 16 to 18, "But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister, witness both of these." Kaya siya'y namatay para sa atin. Kung tutuusin ang parusahan yung makasalanan Ang Panginoon may kasalanan ba? Wala. Bakit siya namatay? Para tayo maligtas. Bakit siya namatay? Para magkaroon tayo ng righteousness kung tayo'y maniwala. Mayroong sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi natin ma-acquire kung saan-saan kung pag-uusapan natin ang truth. Kaya meron tayong mga gathering na ganito at ang focus natin Ephesians chapter 3 verse 9, "And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ." Ano ba ang purpose ng church? Isa sa purpose, to make all men see. Ano po yung dapat nating maunawaan? What is the mystery? Ano ba yung mystery ng Panginoon? Ano ba yung mystery na sinasabi niya? Ang mystery po na dapat nating maunawaan, ang church, the body of Christ. Ang church, the body of Christ, ito po yung mystery. Okay? Jews and Gentiles alike, ito din po ay mystery noon. Pero sa ngayon po, na-reveal na at pinag-aaralan natin na tayo pala ay bahagi sa isang katawan ni Kristo. So, to make all men see what is the mystery. That's our mission. At isa pa, to make all men see doon sa mga tao na binulag ang kanilang kaisipan ng Diyos ng daigdig na ito. So, our part is to let them see kung ano ang katotohanan. Ay believers na mature spiritually? Mayroon ba tayong goal na magiging matibay na believers sa kabila ng mga hamon or mga pagsubok? Dapat yun po ang ating goal. So, papaano po mararanasan natin? Kailangan po ang tuloy-tuloy na pag-attend ng mga ganitong pag-aaral. Kasi ang edification or equipping ay mostly mapapakinggan natin sa mga ganitong fellowship na pag-uusapan kung ano ang magiging ministry po natin. Kasi mahirap mag-ministry pag hindi clear sa atin yung ating ginagawa. Ang hirap gumalaw kung hindi malinaw sa atin ano ba yung mission natin. Our mission is to make all men see what is the mystery. At ano po ang gospel na dapat nating iparating? The gospel of the grace of God. Wala na pong ibang gospel sa panahon natin ngayon na dapat maipangaral para ang tao ay maligtas. The gospel of the grace of God. We are saved by the grace of God through Christ
finished work. Knowing that the purpose of a church congregation is to build each other up. Pag sinasabing the purpose of the church congregation, katulad natin, tayong congregation, ano po ang purpose ng bawat isa? To build each other up. Kumbaga, encourage ang bawat isa. Hindi pwede na i-discourage ang bawat isa. Hindi yan purpose ng church. Ang purpose ng church ay magpalakasan, encouragement, patibayin ang pananampalataya, o build each other up. It is no wonder then that Paul calls the church the pillar. Kaya pala, sinabi niya na pillar and the ground of the truth. Kasi hindi pwede na ang pillar ay mahina. Alam naman natin yung the word pillar sa bahay, di ba? Kailangan pumili ka ng matibay na haligi sa gusali o sa bahay. Kailangan po yung matibay. Ito po ang good news. Ang bawat isa sa atin ay ini-illustrate doon. So the church, tinatawag ni Apostol Pablo na pillar and the ground of the truth. Sino ba yung church? The believers. Sinabi ni Apostol Pablo na pillar. Therefore, kailangan natin maunawaan ang katotohanan tungkol sa plano ng Panginoon, lalong-lalo na sa time natin ngayon. Kasi tayo po ay dinescribe as pillar and the ground of the truth in 1 Timothy 3:15. Balikan po natin basahin ang 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry, long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church. Ulitin ko po, the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Ito po ay referring sa mga believers. Okay? Ito po ay tumutukoy sa mga believers na i-describe as pillar. Okay? Na i-describe as pillar. And ano pa yung sabi? Pillar and the ground of the truth. Okay? Kaya, ituloy natin. Dito tayo sa next. The Bible says that this edification within the church comes from the Scripture. So yung edification, saan man gagaling yung edification? Di ba ang part natin is to edify, to build each other up. Ang basis po natin ay Scripture. Kaya pala, kailangan natin ang Bible. When it comes of edification or equipping, Bible po ang kailangan natin. Anong sinasabi sa 2 Timothy 3:16 to 17? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. All Scripture is given by inspiration of God and is what? Profitable for doctrine, profitable for reproof, profitable for correction. Ang tanong, lahat ba ng nasa Scripture ay profitable sa panahon natin ngayon? Hindi. Kailangan ang right division. Kailangan ang rightly dividing the word of truth
hindi lahat ng scripture ay profitable sa panahon natin. Kasi mayroong sa panahon ni Moses. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6:14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace." So, ibig sabihin, yung mga bagay patungkol sa time ni Moses ay hindi profitable sa panahon natin ngayon. Pero profitable sa panahon nila noon. Nakuha niyo point? So, pag sinabing all scriptures given by inspiration, yes, kailangan po ang right division. Kailangan po ang rightly dividing the word of truth. Alin ba ang profitable doctrine para sa atin? Alin ba ang profitable for reproof para sa atin? At for correction para sa panahon natin? Yung doctrine, reproof, correction sa panahon natin ay matatagpuan doon sa writings ng apostol natin na si Apostol Pablo. Mayroon pong 13 epistles si Apostle Paul at doon po natin malalaman, matutunan ang instruction para sa atin bilang church, the body of Christ. Pero lahat ng nasa Bible ay inspired by God, pero kailangan alam mo kung para kanino yung tinutukoy. So, mayroon pong katuruan tungkol sa time pass, may mga katuruan tungkol sa batdaw, at mayroong katuruan tungkol sa ages to come. Nasaan po tayo? Sa katuruan under the batdaw. Okay? Na si Apostol Pablo ang apostol natin. Kailangan maunawaan po natin. Ang 12 apostol, hindi apostol ng mga hintel. Sa mga 12 apostol pinili para sa 12 tribo ng Israel. Mayroong apostol na pinili ang Panginoon para sa ating mga hintel at yung instruction para sa atin nandoon po. Kaya, maiwasan po ang confusion, dapat alam po natin para tayo ay magiging pillar and the ground of the truth. Pwede ba magiging pillar and the ground of the truth na ang doktrina ay iba? Hindi pwede. Pwede ba magiging pillar and the ground of the truth na ang ipinapangaral ay tungkol sa kingdom? Hindi pwede. Ang sinabi ni Apostol Pablo na ang church maging pillar and ground of the truth, dapat grace believers. Dapat naniniwala doon sa finished work ng ating Panginoon. Yun po ang ni-required para ang isang believers part doon sa pillar and the ground of the truth, dapat ang teaching parehas. Hindi po iba't ibang teaching, hindi po pwede. Kasi pag pillar ang pag-uusapan natin, dapat matibay. Okay? Hindi pwede na ang pipiliin na haligi or pillar ay mahina. At ito po'y tinutukoy sa mga believers na kailangan po maging matibay po tayo. Okay? At papaano po yan sa mga ganitong gathering, sa ganitong gawain, pinag-aaralan po natin ang mga bagay na pwedeng mag-edify sa atin, mga bagay na pwede tayong ma-equip doon sa gawain. At ang lahat ay magiging part na pillar and the ground of the truth. Next, making known the manifold wisdom of God. What is the purpose of the church? Ang pangalawang purpose is making known the manifold wisdom of God. Sino po ang gumawa doon? Sino po ang responsible
para maipaalam, maiparating sa karamihan, tayo po. Okay? Tayo po bilang church, making known the manifold wisdom of God. Ano ba yung manifold wisdom of God? Ang manifold wisdom of God, ito po yung katuluan na tinanggap ni Apostol Pablo. Okay? The gospel of the grace of God. Dito po sa Ephesians, malinaw na sinabi sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, 1 to 4. For this cause I, Paul, a prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you are, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So isang purpose ng church, isang part, isang ministry natin, making known the manifold wisdom of God. So within church meetings, there should be much study. More on study. Hindi pwede yung just for fellowship. More on study. Pag sa mga ganitong gathering, kasi minsan lang, di ba? Once a week lang, dapat more on study. Ilang oras lang, di ba? Ilang oras lang tayo. Kaya more on, nakafocus tayo more on sa scriptures. Within church meetings, there should be much study of the scriptures if the church is ever going to fulfill the function of building each other up. In Ephesians chapter 3, verse 10, the church is given the vital task of making known the manifold wisdom of God. So ano yung task natin? Making known the manifold wisdom of God. Ano po yung manifold wisdom of God? Ito po yung teaching na natanggap ni Apostle Paul para sa atin. Na sa kanya, inherited ang dispensation of the grace of God. So we would be negligent of our God-given commission if we did not redeem the necessary time to study, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ulitin ko po, we would be negligent of our God-given commission. Ganun po, kung wala tayong time na mag-aral, kung wala tayong time na pahalagahan ang pag-aaral, magagawa kaya natin yung mandate, magagawa kaya natin yung mission na ipapangalan ang salita ng Panginoon or to making known the manifold wisdom of God without studying. Hindi po natin magagawa yun. Hindi po natin magagawa ang mission na yun without studying. Kaya sabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun po ang part natin bago natin ma-share. Bago natin ma-introduce sa iba, dapat alam natin ang ating ipapangalan. Ang hirap pong mag-share kung hindi natin alam kung ano ba yung sasabihin natin. Ang hirap po natin ipaliwanag kung hindi natin alam. Pero pag gano'n, mai-invite nyo na lang dito. Ako na lang magpaliwanag. Kami na lang ni Brother Joaquin
ang magpaliwanag, mag-invite na lang. Ang hirap magpaliwanag, di ba? Ang hirap mag-share. Yes, lalo na kung ang kausap mo ay may alam, ang daming tanong, invite mo na lang sa church at kami na pong bahala magpaliwanag at sasagutin kung ano yung mga katanungan. So, we should use the time that we make as a church. Yun po yung ginagawa natin. Dito po, ginagamit natin yung oras para mag-aral, para tayo ma-equip, para tayo ay ma-edify bilang pillar and ground of the truth. As God's ambassadors, actually po, ang tawag sa atin ambassadors, and we are fighting the battle of doctrine. Kasi sa panahon natin ngayon, doctrine ang pinag-uusapan. Tatanungin agad sa iyo, anong doktrina mo? O minsan, mahirap sagutin yan, anong doktrina mo? Di ba? So, pag ganun po, halimbawa, ang itatanong or mai-encounter natin na ano ba ang doktrina mo. So, pwede mong sabihin na ang doktrina ko ay nakabase doon sa ginawa ni Kristo, doon sa kanyang finished work. So, kung sakaling ganon, may mga pag-uusapan, sabihin mo, kung tungkol sa kaligtasan na doktrina, ay nakabase doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Kung may mga pagtatanong, ano ba ang doktrina? Okay? Pwede mong sabihin, wala akong doktrina, doktrina ng Panginoon na pinaniniwalaan ko. Pwede rin yun. Kasi pag sabihin doktrina mo, sasabihin, doktrina mo na lang yan. Iba din doktrina ko. Sasagutin mo na lang, ang doktrina ng pinaniniwalaan ko ay ang ginawa ng Panginoon sa krus para sa akin. So, we make the rest, encourage one another, review and install doctrine, and then motivate one another to continue doing the work of the ministry. Alam niyo po, ang isang part natin is to motivate sa bawat isa, tuloy-tuloy lang tayo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi yun rason na ay umayaw tayo sa Panginoon. Encouragement natin, tuloy lang tayo sa pag-worship sa Panginoon. Hindi dahilan na umayaw na tayo dahil may problema. Sa Bible po, ang daming mga taong may problema sa Bible. Subukan yung basahin yung Book of Job. Ikumpara yung problema nyo doon, baka mas matindi yung kay Job. Di ba? Kay Apostol Pablo, matindi po ang kanyang naranasan din sa kanyang pangaral. Pero, hindi ibig sabihin sila ay umayaw. Kaya sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Paano niya na-handle yung mga trials, mga problema, na-handle lang din po niya sa tulong din ng Panginoon. At hindi siya huminto. Tuloy-tuloy lang po siya. Kaya anong sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, I have found a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Eh kung hindi siya nagtuloy-tuloy, pwede ba niyong sabihin, I have fought a good fight? I have finished my course. I have kept the faith? Hindi. So ganun din po ang gagawin natin. Mas lalo maging matatag, mas lalong magpapatuloy tayo sa kabila ng mga trials or mga pagsubok. Normal lang po yan. Okay? Ang Panginoon po ang nagbibigay din po sa atin ng kalakasan. Okay? So, the church focus is not on the meeting together, it is to fulfill God's will, to see all men saved and come to the knowledge of the truth. Diba sa 1 Timothy chapter
chapter 2, verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So that's our focus in studying, and lalo na sa ating pananambahan, yung sinasabi sa 1 Timothy 2:4, and to come to the knowledge of the truth. Ang nais ng Panginoon, lahat maligtas. Yes, lahat maligtas, at yun, isa din sa mga mission natin, kung maaari ay ma-share din natin sa iba. So to do this, we need to be equipped. Yes, hindi natin magagawa agad yan kung wala po yung hindi tayo equipped. To do this, we need to be equipped. We need to be equipped by the Word of God. At papaano po yan? Tuloy natin yung ginagawa natin. Okay, tuloy natin yung ginagawa natin once a week. Pero may once a week lang ginagawa natin na ganito at wala pang 3 oras. Okay? Ang ganda na tuloy-tuloy po natin. Meeting with more experience and studied saints who work for your edification is a great way to get equipped by the Scriptures. So the functions of a congregation of saints is not for the unbeliever, it is for the edifications of the believer. Wow! Edification of the believer. To edify. So yung ginagawa natin bilang group, okay, is to edify each other. So mayroon pong edification, and after that, minister. Okay? Minister. Kasi tayo ay equipped. Ang next is to minister sa mga unbeliever. Pero katulad ng binanggit ko po, why not invite na lang? Okay? Yun yung magandang ngayon, madali na ministry of inviting. Invite. Sabi nang lang, hirap mag-invite. O, basta mag-invite lang. Meron kang 100 katao mga friends, i-invite mo yung 100 na yun. Kung mayroong 10. Di ba? O, kung mayroong 10, ang ganda. O kung may isa, okay lang din. Okay lang, at least mayroon. Wala namang, yan eh. Tawag doon na sisingilin ka. Ang point ko doon ay at least mayroon kang concern sa iba. Mayroon kang concern. Okay? Kasi sabi ng Panginoon, God's will to see all men saved and come unto the knowledge of the truth. That's our part. Tama? Yan yung part na natin. Pero kailangan ma-equip. Pero when it comes of inviting, hindi naman kailangan aralin ng 4 years mag-invite. Di ba? So habang nandito po tayo sa gathering, ipapaliwanag natin yung regarding sa plano ng Panginoon, at lahat tayo ay ma-equip, at pagdating ng panahon ay gagawin nyo na rin kung papaano ko ipaliwanag ang tungkol sa Panginoon. So, the function of the congregation of saints not for the unbeliever, it is for edification of the believer. So, ito pong ginagawa natin is more on edification. Ma-equip ang bawat isa, and then after that, minister to the unbelievers. So, bilang pagtatapos, all of those activities are good to be used to perform the work of the ministry, but they do not perform the function of the church, edification of the saints. Proper edification comes from the Scriptures. So, lagi natin tandaan, proper edification comes from the church or comes from the Scriptures. The meeting of the church is not to be the local or Christianized community. Instead, it is supposed to be where saints can be edified to go out and do the work of
Christ in community. So the church should function for the perfecting of the saints through the teaching of sound doctrine, so that we, in Philippians 2:15-16, may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life. So tandaan po natin, ano ba yung function, purpose ng church? Ulitin ko po, the pillar and the ground of the truth. And then, making known the manifold wisdom of God. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Muli kami nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinatawag. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong banal na salita. At sa po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po.